Good morning guys! Okay, so panibagong video na naman ang bibigyan natin ng komento, reaksyon o kritisismo mula kay John Reps. Okay, so Israel naglunsad ng panibagong wave strike sa Iran at bagong air defense system ng Israel ginamit na. Okay, so yan ang bibigyan natin ng komento, reaksyon, kritisismo o kung ano-ano pa man. So, pwede nating ilagay dyan sa ating comment section. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa ating channel, please like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para updated po kayo whenever na meron tayong mga upload na ganitong videos. At syempre, huwag mo rin kalimutan i-subscribe at i-like and i-share ang YouTube channel ni John Reps. Okay, so simulan na natin. Matapos gumanti ng Israel sa Iran dahil sa pagsira nito sa kanilang ospital at mga residential areas, ang Israel ay naglunsad na naman ng tinatawag nilang wave strike kung saan tinarget ang mga headquarters, radar, mga militar ng Iran at pagawaan ng mga missiles, pati na rin ang surface-to-air missiles na nagpabagsak sa isang drone ng IDF. Maraming bansa naman ang pumuna sa atake ng Iran dahil puro umano sibilyan ang tinarget nito. Okay, so bigyan natin ng komento yung part na to, guys. Kung mapapansin natin, di ba? Ang Israel, pinupunteriya talaga nila yung mga nuclear facilities, yung air defense system, yung mga military bases ng Iran para nang sa ganun ay mapilay yung puwersa na umaatake sa Israel. Subalit yung Israel, no, mostly maraming mga residential areas ang tinatamaan ng kanilang mga missile attacks, no, ng kanilang mga drone. Kaya naman marami ang civilian na nadadamay tulad na lamang nitong isang malaking hospital sa Israel ang tinamaan ng kanilang pag-atake. Pero ang tugon ng Iran ay mayroon kasi umanong pasilidad ang IDF sa mga civilian areas sa Israel, kaya't yun umano ang kanilang target. Gumamit muli ng mga kamikaze drone ang Iran laban sa Israel, kaya't sa unang pagkakataon ay ginamit na ng Israel ang pinakabago nitong air defense system na tinatawag na sa update sa patuloy na bombahan sa pagitan ng Israel kontra Iran, matapos gumanti ang Israel sa Iran dahil sa pagsira nito sa kanilang ospital at mga residential building sa Israel. Ganyan kalakas ang missiles ng Iran na tumama sa Israel na sinasabi ng IDF na mayroon namanong kargang cluster warhead. Kaya naman ang Israel ay hindi nagpaawat sa pagwasak sa dose-dose ng mga pasilidad ng Iran tulad ng mga headquarters, missile launchers, air defense system at paggawaan ng mga missiles ng Iran. Ayon sa IDF ay 50 mga fighter jets umano nila ang lumipad patungo sa Iran at magdamag na binomba ang Tiberias, Isfanta, Central Tehran at Kermanshah sa pakikipagtulungan umano ng mga intelligence nito. Kabilang umano sa mga binomba ng Air Force ay ang mga pagawaan ng mga missiles components at mga raw materials para sa casting ng rocket engine. Sunod namang binomba ng Air Force ang mga spanned headquarters ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na ginagamit umano upang magsaliksik at bumuo ng mga advanced na teknolohiya at mga armas para sa kakayahang militar ng Iranian regime na itinatag noong 2011 ni FAC. Talagang pinupunteriya ng Israel yung mga kagamitan, no, yung puwersa ng Iran na talagang pinipilay nila, pinahihinan talaga nila ang puwersa ng Iran. Krisadi na tagapagtatag ng Iranian Nuclear Weapons Program. Sunod namang lumipat ang mga Air Force sa rehiyon ng Isfahan at Iran upang wasakin naman ang mga surface-to-air missiles at mga radar system ng Iran. Kitang gumagana pa ang mga radar, ngunit walang palag ang mga surface-to-air missiles sa paligid nito, kaya't payapa itong winasak ng Israeli Air Force. Sinabi ng IDF na sinira umano nila ang mga missiles at radar system dahil banta umano ito sa kanilang mga fighter
jets at surveillance drone. Sinabi ng IDF na mula nang magsimula ang kanilang opensiba ay isang Hermes drone nila ang bumagsak dahil sa mga surface-to-air missiles na ito ng Iran. Kaya't ang pag-atake at pagwasak na ito ay bilang pagpapalawak umano ng kalayaan ng IDF sa aerial action sa Iranian airspace upang malayang kumilos sa kalangitan ng Iran at umatake sa target ng militar ng rehimeng Khamenei. Samantala, lumipat naman tayo sa mas exciting part mga kabayan kung saan saktong naabutan ng Israel Air Force ang mga missile squad o Iranian military na naghahanda upang maglunsad ng mga missiles para sa Israel. Kitang nakatayo na ang mga missiles at handa ng ilunsad pero bago pa man yun mangyari ay pinulbos ito ng Grabe, no? Ang galing lang talaga mag-detect ng IDF. So, nakita nila sa radar na nag-start na ulit, no? Nire-ready na ng mga military ng Iran yung kanilang mga missiles ulit at ito ay before pang pasabugin ay naunahan na sila ng mga IDF. Israel Air Force. 15 missiles umano ang winasak at 3 surface-to-air missiles. עוד שלושה. מבשני רשאי. יש יש לי, אנשים יש לי. גם. מבשני אתה רשאי, גם הטייס גם הטיל. 2, 3, עכשיו. פגיעה טובה מאוד. Sinabi ng IDF na ang lahat umanong mga pasilidad tulad ng mga nuclear weapon site at mga missile factory ng Iran ay mahabang panahon ang kanilang ginugol at gumastos ng bilyon-bilyon. Ngunit sa isang iglap ay winasak ang mga ito ng Israel upang mapigilan ang nais lang rehimeng Khamenei na maghari sa mundo. Sa isang interview naman sa isa sa mga piloto ng Israeli Air Force ay sinabi nitong We have an existential threat on Israel right now, and we have to get rid of the three major threats that are threatening the peace and our civilians. One is the nuclear threat, two, the ballistic threat, and three, all of the Iranian proxies in the area. What we have done in the first 24 hours is create that environment so that whichever surface-to-air threat we would face, we'd be able to make sure that our side wins. What's great about the Israeli Air Force is its flexibility. Targets are going in and out as necessary. If there are targets that we are aware of civilians in the area, we're not going to target. The Israeli Air Force knows exactly what we're targeting, how we're targeting it, and all of our targets are Iranian regime. samantala na Yes, so yun yung maganda lang sa Iran, no? Sa Israel, sorry. Talagang mini-make sure nila na sa bawat atake nila, hindi masasayang yung kanilang mga missiles, kundi talagang tatama doon sa kanilang mga targets. Walang madadamay as much as possible, walang madadamay na civilian or mga residential areas. Naditik naman umano ng mga Air Force ang ilang drone ng Iran kaya't hinabol ito ng Air Force at pinabagsa. Kinaumagahan sa isang hiwalay na operasyon ay nagpakitang gilas naman ang isang F-16 fighter jets ng Israel kung saan hinabol nito ang isang Shahid 136 kamikaze drone ng Iran at pinabagsak gamit ang Python air-to-air missiles. Sa isang pahayag naman ng IDF ay sinabi nitong sa unang pagkakataon ay kanilang sinubukang gamitin ang kanilang pinakabagong air defense system na Barak MX. Matagumpay umano nitong napabagsak ang drone ng Iran na Eto, so dahil sa mga naunang balita nitong mga nakaraang araw na almost less than 2 weeks na lang mauubos na yung Iron Dome, 'di ba? Since ito ay para mga rockets siya na umi-intercept doon sa mga missiles from Iran, no? So ito gumamit na sila ngayon ng panibagong air defense system, yung Barak. tumawid sa kanilang teritoryo. Ang Barak Air Defense System ay idinisenyo upang labanan umano ang mga aerial threat. Iniulat ng Iran International News kamakailan lamang na ang mga Iranian civilians ay nagkukumahog na lumikas upang makalayo sa mga syudad na posible umanong bombahin ng Israel.
Ngunit sa isang interview ng Lebanese State Media ay itinanggihan ni Iranian expert at analyst na si Emad Absinasna na ang mga Iranian ay hindi umano totoong tumakas sa Tiran. Anya, ang mga Iranian civilians ay papunta lamang sa mga summer resort at ang iba naman ay nagbabakasyon sa mga probinsya habang ang mga Israeli anya ay nagtatago sa mga bomb shelter. Sinabi rin niya na ang Iran ay kontrolado din umano ang airspace ng Israel. Maraming bansa naman ang pumuna sa atake ng Iran dahil imbis na IDF ang targetin nito ay puro mga civilian areas ang tinamaan nito. Pero may tugon naman dyan ang Iran at sinabi na ang mga kabahayan. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na isang hospital sa Israel yung tinamaan ng missile attack ng Iran na kung saan marami ang mga civilians na nadamay. Umano sa Israel ay may mga fighter jets ng Israel sa loob na nakatago kaya't yun umano ang kanilang target at kaya rin umano nila tinamaan ang Soroka Hospital dahil mayroon umanong underground ng IDF sa ilalim nito. Ayon naman sa Israel ay lahat ng mamamayang Israeli pati na ang iba't ibang mga lahi na nasa kanilang bansa ay kanilang pinoprotektahan at kailanman ang IDF ay hindi magtatayo ng mga underground o mga military facilities na malapit umano sa mga civilian areas at lahat ng yan ay puro umano gawa-gawa lang ng Iran. Sa isang pagtitipon naman ng mga ambasador mula sa iba't ibang mga bansa sa UN ay nagkaharap ang mga ambasador ng Israel at Iran. Natameme ang ambasador ng Iran matapos banata ni Israel ambassador to the UN na si Danny Danon. Enough with the theater. Mr. Iravani, you are not a victim. You are not even a diplomat. You are a wolf pretending to be a diplomat. How dare you ask the international community to protect you from the consequences of your own genocidal agenda. Have you no shame? For years, your supreme leader, Ayatollah Khamenei, has publicly and repeatedly called for the destruction of Israel and the United States. This council should put an end to this charade. There must finally be an acknowledgement that there is no greater threat to international peace and security than a nuclear Iran. Its hatred is not limited by reason, and its ambition is not limited by geography. Iran doesn't just want to destroy Israel. What comes next? New York, Washington, the US entire East Coast. Before Israel took action, that reality was approaching faster than you could imagine. Iran launched a ballistic missile directly at a hospital, Soroka Medical Center in Beersheba. This hospital serves over 1 million people. Jews, Muslims, Christians, Druze, Bedouin. It is a blatant violation of international law, a war crime, and a calculated attempt to murder the most vulnerable. This is not just Israel's fight. It is the world's fight, and if no one else will fight it, we will. Ayan guys, so magbigay tayo ng komento, reaction o suggestion dyan sa ating comment section. Ano ba ang masasabi mo batay sa napanood mo sa video, no? Sa mga ginagawa ng pag-atake ng Iran na marami ang mga nadadamay na civilians. No? So, ikaw nang bahala mag-comment dyan. At kung trip mo ang mga ganitong klaseng video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel. At syempre, huwag mo rin kalimutang mag-subscribe kay John Reps. Hanggang sa muli, maraming salamat. Thank you and bye-bye.